Justin, since solo mo to and sobrang hinihintay siya ng mga tao, what's one word you can use to describe Justin as a solo artist? Oh, one word. Describe Justin as a solo artist. Imagination. Explain ko ba? Sige, explain mo. Siguro kasi I'll be using yung kung ano lang yung nasa imagination ko for my solo career. And ayun, parang medyo maglalaro-laro lang ako with my solo. So, yeah. Okay, so the first single is titled Surreal. Bakit surreal? I mean, bakit yun yung maisip mo na unang pakilala as a solo artist? Kasi po actually nung nakapagsulat ako ng songs, so medyo meron akong numbers of songs na nasulat. Tapos real, itong kantan to yung parang medyo buo na talaga siya. Nung nasulat ko pa lang siya, sabi ko, parang ito yung pinaka rank 1 among the others nung sa demo pa lang. So, kaya na-decide ko na ito. Tapos parang nung kinonceptualize na namin siya, nung inisipan ko na ng mga concepts and parang pasok talaga siya for my debut song. Can you tell me something about conceptualizing the music video, working on it with Cyan and Yes, your yes. other photography friends? So nag-start siya. Medyo madali for us nung nag-start na kami mag-execute kasi meron na kaming mga nakastock na ideas from before pa. Like mga random thoughts lang, tapos sinesave namin yon. So, nung binalikan namin, medyo mas madali yung process. And then, naghanap kami ng team. Sabi ko, smaller team lang. Para, ito lang kasi gusto kong gawin. Gusto ko lang mag-shoot sa magagandang lugar. Parang run and gun shoot lang. Tapos, ayun, nakabuo naman kami ng team. And, tas yung team namin, nag-prepare din talaga sila for the this na maraming shot list, kompleto, mapabilis yung mga ginagawa. So, I think ito very chill lang yung pag-shoot namin ng music video. So, yun, masaya naman kasi nakapunta pa kami sa magagandang lugar. Can you tell me something about the music video? Siguro ang pinakamatis ko, ah, yung mga shots is very surreal. Wow, surreal. Yeah. Pero it's from a reality. Pero parang wow, parang gusto ko rin puntahan yan. Ganun yung vibe. And hindi ko alam paano ko siya naisip, pero technically mahilig kasi ako manood ng mga movies, mga films like Narnia, mga Bridge to Terabithia. So from there siguro ko talagang na-absorb na gusto kong gumawa ng ganitong scenes. So siguro maka-feel ka ng vibe na, ay parang Narnia vibe, parang Bridge to Terabithia. Alam mo yun yung sa atin, nung kabataan natin, parang ganun yung nafe-feel, yung saya nung parang, ay ang cute, gusto ko rin mangyari yan sa totoong buhay, pero hindi. So ganun yung gusto kong i-achieve sa akin. Okay, last question. What was your most favorite part doing this project on your and the least favorite part? Okay. Yung favorite part ko siguro for doing this project is yung mga tao is very supportive sa ginagawa ko. So, na-feel ko talaga yung mga tao nakapalibot sa akin. Even yung SB19, the team, and even yung mga kakilala ko lang na hindi ko naman talaga friends pa or ka-close pa. Super supportive nila and very excited sila for me. So, yun yung siguro favorite ko kasi bukod sa nagagawa ko yung gusto ko, nararamdaman ko yung suporta ng mga tao sa paligid. And siguro yung least is kailangan kong pagdaanan yung pressure alone. Kasi syempre, parang imagine dati pag tutungtong ng stage, 5 kaming tinututukan ng camera. Ngayon ako lang mag-isa, shucks. Pero kakayanin. Thank you, and we're so excited to work with Pablo and Josiel. Actually, mabilis lang. So, di ba, nasulat ko na yung kanta, mas may demo ako. Pumunta ako kay Pablo, tapos pinarinig ko yung kanta. Sabi niya, okay, ano yung pinag-usapan namin? Ano yung gusto mong tunog? Ano yung mga parang nai-imagine mo? So, kinuwento ko lang sa kanila. Tapos, after ilang few days, nagbasa na sa akin ng demo. Sabi ko, ay, ang ganda, shucks. Natuwa ako kasi parang bukod sa ina-expect ko or yung sa interpretation ko sa kanta ko, meron din silang sariling interpretation. Parang based dun sa mga kwento ko, dinagdagan nila ng elements. So, ayun, very happy and madali lang kasi lagi araw-araw na rin kami magkasama eh. And then nabasa ko Yara's Jelly is also singing a few lines. Yes.
Actually, sinadjust lang ni Pablo na parang maganda sa part na to, may babae na mataas yung boses. Sabi ko, sige. Syempre may tiwala naman ako kay Pablo. So nag-isip kami. And isa sa naisip nga namin is, kasi friend na namin before pa si Jalu from Yara. Ay, kasama namin siya sa training before. Tapos sabi ko, sige, magtanong tayo ng mga kung sino kakilala. Tapos eto, si Jalu, baka willing siya. And sabi, okay, pasok naman. Tapos sa schedule, paswak din, nag-record na kami. And yun, nag-match naman. So, very happy and thankful din kay Jello for accepting.